Alam niyo po kung bakit mahalaga ho ito dahil sabi nga ho, itong pagdinig, itong huling hearing na ginawa ng mga senador, bawat araw po, 1.35 billion per day ang flood control project. Yan ang nangyayari sa atin sa 2024. Hindi po ito panahon kasi may mga bagong fake news ngayon na panahon pa daw ito ni Duterte. Noong 2023, 1.079 billion per day. Per day po yan Yan ho ang resulta niyan. Yung baha na yan. Per day noong 2023, 1.079 billion. Billion, hindi ho million. Araw-araw Araw-araw yan. Per day po. Kasi ang total po niyan, 280 billion per year. Okay? Yan po yung 2023 at noong 2024 ay 1.35. So habang tumatagal, pataas ng pataas ang nauubos na pera ng bawat Pilipino. Kaya hanggang nandyan pa po ang gobyernong ito. So, yun lang ho ang ating ina-emphasize dito. Hindi lamang po ito, itong laban sa KOJC, isa lang po itong pang-aabuso nila. Marami pa pong iba na pang-aabuso. Kaya, nasa kamay na po natin. Sabi nga nila, di ba, ang nagtatagumpay ang mga demonyo pag ang mga mabubuting tao ay hindi nagsalita. Kung bilyon ang nagagastos kada araw, ibig sabihin, dapat tayo na ang pinakamagandang may flood control sa buong mundo. Sa ganong kalaki, dapat wala nang baha. So Kahit Oli, konting wala. So Oli, harapan tayong ninanakawan. Yes. Maliwanag na maliwanag. Maliwanag. Harapan na. So napakaganda nung statement nung mga PMAers, no. So at saka mga kasundaluhan, and mga sirs at saka mga ma'ams, kapag kayo ang nagmamanifesto, alam ni Eric ito, meron pong nangyayari. Ang ibig lang naming sabihin doon, kami po ay parang we're comforted. We're comforted kasi ginagahasan na po kami ng Marcos administration. No, tingnan niyo itong mga politiko, ang kakapal na mga muka. Harapan kong magnakaw na sa Pilipino at wala na talagang kahihiyan na kahit man lang tagu-taguin ng konti yung pagmamalabis nila dito sa KOJC, hindi nila matago. No, so this president has emboldened the criminals in government. So pag kayo nagsalita, kami ay nako-comfort kami. So ang ibig sabihin nun, may ibig sabihin yung ilang taon kayo yung pinagkakatiwalaan ng Pilipino. Yung salute sa mga AFP generals na nagbigay ng statement. At tinatanong kanina, sinabi ni Ka Eric, lumalabas na Davao is the next EDSA. Kaya nga maraming nagsasabi na paano yung susunod na people power, anong gagawin? Alam nyo, maraming nag-aantay doon sa mga sinabi ng mga generals, meron pa bang ibang susunod? Dapat siguro yung iba pa magsalita na, magbigay ng statement, mapa-pulis, mapa-sundalo, mapa-generals, kung ano man ang posisyon, mapa-politiko, magbigay na po tayo ng statement para umikot na po ito at magsimula na po sa mga matataas sa posisyon. At sa lahat po, kahit po yung mga manunood, mga netizens, bigay na po tayo ng statement. I-post lang nila sa kanilang social media. Magingay kayo. Huwag kayong mahiya. Sapagkat pag nahiya kayo, mananatili itong mga demonyo ito. Sabi nga ni Banat Bay, taon-taon tumataas yung kinukurakong nila dyan sa flood control projects na yan. Taon-taon din yung baha sa Pilipinas, palaki na rin ng palaki. Ngayon, itong KOJC, wala itong ninakaw sa taong bayan. Walang ninakaw to sa gobyerno. Walang hiningi to sa gobyerno. Actually, sila pa nga yung tumutulong sa gobyerno. Unang-una, doon sa insurgency. Malaki ang naitulong nila. Kaya maraming mga nagbalik loob na mga kadre dito sa ating sa gobyerno. Kaya sana ang hinaharas natin sa mga kapulisan, ang iharas ninyo yung mga nagnanakaw sa taong bayan. Yun ang harasin ninyo, hindi itong mga matitinong tao na nandito sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Tapos merong pang bagong balita ngayon, no?
I read it na government is considering new taxes if revenue collection falls short. So bitin pa sila yung pagnanakaw nitong mga ito. Dadagdagan pa nila yung pangungupit sa atin. At ito pa ang malala. Beyond dito sa laboratorio ng martial law sa Kingdom of Jesus Christ na ginagawa ni Marcos, first time after 10 years sumirit ang inflation ng todo-todo. Ang ibig sabihin po, the highest food prices, pagkain, bigas, presyo ng kuryente, presyo ng tubig, matrikula, at mga bilihin gamot, nangyari po under sa kanya. Ano pong indication yan? Indication po yan ng total failure of leadership. Ang kanyang pagiging laboratorio ang Davao, ito yung taktika ng ignore and divert. Ini-ignore niya ang problema at dinadivert papunta sa QOGC. Yun ang tsorya ng kanyang survival, but it cannot hold for long. Hindi yan magtatagal. Yung kanyang pag-i-ignore na ito at pag-divert na ito as if they're implementing the rule of law against Pastor Kibuloy and his ministers in Kingdom of Jesus Christ ay nalalantad na sa taong bayan. Ang layunin nila ay itabi ang pagtingin ng tao doon sa real problems. Malubhang korupsyon, malaganap na kahirapan, 10-year high ang pagbagsak ng mga presyo ng bilihin, cocaine addiction na hindi niya masagot-sagot at ang addiction at ang nagtutulak ng droga ay hindi lamang siya at ang mga barkada niya kundi asawa niya mismo. These are public scandalous accusations na kung sa Japan ito si Marcos Jr. ay dapat binigyan na ito ng samurai para mag-suicide. Ba't wala sa kultura nila ang ganun? Sa Japan, ang ganitong klasika, iskandaloso, ay hindi na nag-aantay pa ng people power. Pero mukhang gusto niyang kaladkarin talaga siya ng mamamayan at palayasin sa poder. At ito ang tiyak na magaganap sa kanya. Okay, Ano nga daw, kahit man lang Bangladesh kung ayaw man lang ng Japan. Di ba? ano? Nag-resign yung, Nag-resign yung Prime Minister. dahil sa kahihiyan Sa na. kahihiyan. sige, Tama. bago tayo